Nung araw po, nung nagsasalita ang Diyos, wala pa pong Biblia noon. Kaya ang sabi ni Pablo, nagsalita ang Diyos. Nagsalita lang. Wala pa kasing paraan ng tao noon para makapag-record o makapagsulat. Kaya ang Diyos nagsasalita, yung sinalita niya, ipinapasa nung narinig ni Abraham salita ng Diyos, ipinasa niya yung kay Isaac na kanyang anak. Tapos narinig ni Isaac yung salita ng Diyos kay Abraham, ipinasa niya yung kay Jacob. Si Jacob naman na napasahan nung sinabi ng Diyos kay Abraham, pinasa naman niya ito sa 12 anak niya na naging 12 patriarka ng lahing Israelita. Nung mga panahon na yon, ang Diyos po nagsasalita, iba-ibang panahon, iba-ibang paraan, pero walang nare-record pa dahil wala pa po noon ang paraan ng pagsulat ng mga salita. Hindi pa naiimbento doon sa mga panahon ng patriarka ang pagsusulat. Kaya nung si Propeta Enoch, kasi sabi sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Ang isa po doon sa kinausap ng Diyos na propeta ay yung si Enoch. Basahin po natin ang Judas 1:14. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam, na nagsabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kaniyang mga laksa-laksang banal. Ang mga ito, sinasabi ni San Judas sa panahon ng Bagong Tipan, itong mga taong mapanirampuri, itong mga taong masasama, ito rin naman ang wika ang hinuhulaan ni Enoch na ikapito ang bilang mula kay Adan. Ba, napakalapit pala kay Adan ito. Ikapito lang. Noong panahon na yun, wala pa pong marunong magsulat. Kaya yung nagsasabi ngayon, natuklasan na raw nila yung Book of Enoch, malaking panluloko sa kapwa-tao yan, mga kapatid. Imbento yung Book of Enoch na yan, kahit sabihin pa yan matandang manuscripts, may nag-imbento na yan matandang panahon na. Para bang pinalalabas, si Enoch nagsulat. Sa panahon ni Enoch, wala pa pong marunong magsulat noon. No? Wala pa po. Kaya ang Biblia, naisulat, ang unang aklat ng Biblia, sa panahon na ni Moises, panahong Israelita na. Lagpas na ang panahong patriarka. Kasi doon sa mga panahon na yon, hindi pa marunong magsulat ang mga tao noon. Kaya ang mga hula noon, ipinapass on sa pamamagitan ng pagtatawid sa, sabi, by way of mouth, sinasabi. Kaya nung humula si Enoch, hindi nasulat yung hula niya, pero naipasa yon sa mga sumusunod na henerasyon. Naipasa. Sa panahong patriarka, wala pa po ang paraan ng tao ng pagsulat. No? Wala pa po. Hindi pa po masyadong marunong ang tao noon kung paano ire-record ang mga salita. Kaya kung napapansin niyo sa nag-aaral ng Egyptology, wala pa silang letters noon Pati yung mga Semitic language na sinasabi, wala pa po silang letra noon. Ang ginagamit lang nila noon, mga hieroglyphics yata ang tawag doon. Parang mga signs, no? Magamit sila ng bulaklak, ibon, hayop, no? Para i-record ang ibig nilang sabihin, pero mahirap mo maintindihan. Naintindihan lang yan ngayon nung magkaroon ng science of Egyptology. Dinadissect nila yung mga signs na mga tanda-tanda para mai-express ang isang pangungusap. Isa yan sa mga napapansin natin sa wika ng mga Chinese. Ang mga Chinese po, isa sa mga antigong tao sa mundo.
Ang Chinese, wala silang letter ng alphabet. Ang kanila, mga characters. No? Parang yung Semitic, parang yung Egyptian, na characters ang sinusulat. Kagaya nung halimbawa, yung salitang boat o daong o barko sa Chinese, binubuo po yan ng 3 characters ng Chinese. 3 po pinagsama-sama para mai-express nila yung salitang boat o barko. Ang nakasulat po dyan sa Chinese character, vessel, 8 at saka people. 3 magkakaibang characters na magkakaiba ang tunog, pinagsama-sama, nakagawa ng salitang boat. Yung vessel o sasakyan o lalagyan, tapos yung number 8 at saka yung people o tao, yung pinagsama-sama nila, yan ang Chinese word for boat. Hindi po yan binubuo ng letra na A, E, I, O, U o mga consonants na ba, baka, da, ga, wala po nun. Hindi kagaya ngayon na meron ng letters. Noon, mga signs. At ang isa pang karakter ng Chinese na kagaya ng garden, yung garden po, binuo ng Chinese yung salitang garden sa magitan ng 4 na salita o signs. Kagaya ng dust, breath, tapos to, tapos enclosure. Yun ang kahulugan ng salitang garden sa Chinese. Andiyan ba si kapatid na Chinese? Paano mo bigkasin yung salitang garden sa Chinese, kapatid? Bigkasin mo nga yan. Yuan. Paano? Yuan. Y-U-A-N po. Yun pinyin po niya. Y-U-A-N? N. Apo. Paano kung bigkasin? Yuan. Tama. Pero yan, para mabuo mo yung salitang garden na yuan, ay pinagsasama-sama nila ang 4 na symbols. Ang isang symbol, dust o alabok. Ang isang symbol, yung breath o hininga. Ang isang symbol na isinama nila yung number 2, no? 2 persons. At ang isa, yung enclosure. Makikita natin, mayroong biblical may biblical significance eh. Kasi yung Garden of Eden ay andun yung 2 tao na ginawa ng Diyos, si Adan at si Eva, na ginawa mula sa alabok o sa dust. Tapos hiningahan ng butas ng ilong ng hininga ng buhay. Tapos inilagay sila sa isang halamanan sa Eden. Kaya itong Chinese character nagdi-denote na mayroong mga pinanggalingan ito na galing sa Biblia. Ang Biblia noon, hindi pa nakasulat kasi nga sinasabi lang by word of mouth nung panahon na yon, sa panahon ng patriarka. Kaya nanloloko po, nandadaya sa mga inosente. Yung magsasabi sa inyo ngayon na meron daw aklat si Enoch, sinulat daw ni Enoch, hindi po marunong magsulat si Propeta Enoch. Kaya ang sabi ni San Judas Tadeo, ito ang mga hinulaan ni Enoch, hinulaan lang, na 7 ang bilang mula kay Adan na nagsasabi, hindi sinulat. Narito dumating ang Panginoon kasama ang kanyang laksa-laksang banal. Mapapansin nyo, ang punto natin, mga kababayan, sa mga nag-aaral ng Biblia, si Enoch, 7 ang bilang mula kay Adan. Paano natin matitrace ito? Pakinggan nyo, papuntahan natin sa Kronika. Si Adam, ito po yung lahi. Si Seth, bakit po hindi dumaan kay Abel? Kasi pinatay ni Cain si Abel. Kaya kung magbibilang tayo, yung nabuhay ang i-consider natin. Si Adam,
naging anak ni Adam si Seth, naging anak ni Seth si Enos, tapos naging anak ni Enos si Kainan, naging anak ni Kainan si Mahalalel, naging anak ni Mahalalel si Jared, at naging anak ni Jared si Enoch. Kaya kung bibilangin po natin mula kay Adan, ang lapit kay Adan eh. Mula kay Adan, 1, si Seth, 2, si Enos, 3, si Kainan, 4, si Mahalalel, 5, si Jared o Jared, 6, tapos si Enoch, 7. Napakalapit po kay Adan ni Enoch. Ibig sabihin, 7th generation pa lang. Noong panahon na yon, wala pa pong marunong magsulat. Kaya, nung manghula si Propeta Enoch, ang sabi ni San Judas sa Bagong Tipan, nagsabi siya, hindi niya sinabing isinulat niya. Kasi wala pa pong nagsusulat nun. Bakit ko po ito tinatalakay? Bible study kasi ito eh. Dapat alam natin ang Biblia, pati yung mga